Saan ka? Sa Brigada Tindahan? Ito na nga ba, tindahan na naman po tayo. No? So, nandito tayo sa Barangay 781, Santa Ana, Manila. Layo mo na, ha? Lumalayo ka na, ha? Pero siyempre, pareho lang, kung kahit lumalayo tayo, ay nasa mga tindahan pa rin tayo. Dahil parang hindi tayo Diyosa ng kalsada, Diyosa ng tindahan. Diyosa ng tindahan. At ayun na nga, Brigada Lay and Brigada Abs, kanina ay nagtanong-tanong na tayo at nag-ikot-ikot dito upang tanongin sila sa ating question for today na kung sa tingin ba nila, pabor ba sila o tama ba na nagbigay ng 100 million si House Speaker Martin Romualdez, do hindi pa nga siya totally confirmed or hindi rin naman dinanay. Pero kanina ay nagtanong tayo kung sa tingin ba nila is a go or dapat ba dito na lang sa Pilipinas, no, sa edukasyon natin since marami pang mga kakulangan. At ito naman yung kanilang kasagutan. Yung perang binigay niya sa ibang bansa, sa Pilipinas na lang sana ginamit. Yung mga kakulangan sa Pilipinas, pwede mong gamitin yung pera na yun. Marami maitulong yun. Marami mahirap baybay nyo pero ang laking maitulong nun sa Pilipinas. Ang unang-una sa lahat dito, ang kulang pera talaga. Dito sa Pilipinas kasi maraming naghihirap, lalo na mga kabataan, magulang, lalo na sana yung mga estudyante. Doon since dapat alam naman natin na maraming kakulangan ngayon sa education natin, lalo na yung facilities. I think imbis na mag-focus sila sa ibang bansa, I think dito na lang muna sila mag-focus sa bansa natin. Marami talaga, yung 100 million na yun, I think malaking tulong na yun sa education system natin. Pag sa akin, mas gusto ko dito para sa Pilipinas na lang. Dapat dito lang sa Pilipinas para malaking matutunan pag dito sa Pilipinas binigay. Pabor din ako dyan kasi yung kalidad ng edukasyon natin ngayon ay napakababa na. Tapos yung kakulangan ng mga kagamitan ng mga eskwela, dapat doon na lang nila ituon yung pondo na binigay sa mas maganda na lang o sana kung dito na lang binigay. May Department of Education naman tayo. Dapat dito na lang nila kasi marami ng mga ang kalidad ng edukasyon natin ngayon ay bumababa na sa totoo lang. Ayan! Hello, Brigada Lay! Sarap na usapan ninyo ni Lola. Chichismisan pa kayo, ha? Oo nga po. Ayan na nga. Actually, kasama na natin si very young looking and very cute na nanay, no? Actually, 80 years old na si nanay. Pero for the lakas and for the tibay pa rin. Grabe, Hello po, Nanay Alondra. Ang sabihin ko? Dalawa na sabihin. Dalawa na sasabihin. Reaction. For the tutorial po. Actually, kanina, medyo napalaban tayo sa Englishan dito kay nanay. Englishera pala yan? Sample daw po ng English nyo. Ay, nakalimutan ko. Batiin niya. In English. Ayan. Dati daw po, ma'am, in English. How are you? Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning to you. How are you daw po? I'm 80 years old. 80 years old, batang-bata si nanay. Parang 79 lang. Para masayahin, Ayan, ito na nga, tatanungin na natin si nanay sa ating question, no? Ang bale, nay, kayo po ba, sa tingin niyo po ba, pabor po ba kayo dito sa nagbigay daw po ng 100 million sa Harvard University si House Speaker Martin Romualdez? O dapat dito na lang po sa Pilipinas ginamit yon? Dapat dito sa Pilipinas gagamitin. Bakit po, nay? Kasi wala, mahirap ang Pilipinas. Kaya kailangan bigyan natin ng lahat ng mga eskwelahan, mga bata, kawawa. Ayan. So, parang katulad ng mga nauna nating interview, no? Si Nanay Alonzo din is agree na dapat dito na lang kung sakali to sana dito sa Pilipinas na muna ibinigay yon para daw mafokusan yung mga kakulangan. At syempre dahil bare months na nga ay hindi pa rin tayo papatalo dahil magbabalik na naman tayo magbibigay ng ating regalo. Mayroon ka na naman May nahuli ka. May taga-abot May taga-abot ka na. Ayan, syempre kahapon ronda. Ito na naman bagong Nay. Ayan. For the open nyo po, Nay. Buksan nyo po para makita nyo po ang inyong regalo. Ayan, mukhang tutulungan ko Bili pa ko kay nanay, sharp pa rin, no? 80 years old na, pero sharp pa rin mag-isip. Pero naintindihan kaya ni inana yung forda ni Brigadaan? Naintindihan nyo naman po ata. Kanina rin po nag-English si nanay at actually medyo parang kanina. Pwede na ba si nanay interviewin ko? Baka mamaya madugo yung ilong ko. Okay lang, di ba? Ay, anak ko yan. Ay, ayan pala, nandito pa ang anak ni nanay. Ayan na. Beautiful on the world. Natuwang-tuwa siya. Mr. Maximino Aldabe. Bakit
Ano ba nakuha ni nanay ngayon? Ano ba yung regalo mo? Pinahirapan mo pa si nanay dyan. Oh. Nanay! Ha? Camera daw po nakuha ni nanay. Wala, hindi. Radyo yan. Hindi yan makakadevelop. Oh. Kailangan pa yun ng film. Ayan, pabaliktad po tayo, Nay. Ayan. Sige, okay lang yan. Pakinig po kami lagi. Ayan, Bale, pakinig po kayo lagi, Nay. 105.1 lang po, ha? Brigada News FM. Ano na po sasabihin ni Nanay? Magpasalamat na lang siya. Ayan, Nay. Baka sabihin magpasalamat po. May babatiin siya ng mga kamag-anak niya. Maraming salamat sa inyo. Nay, baka may gusto po kayong batiin, kapatid nyo, best friend nyo, or whatever. Gababatiin ko taga Bohol. Ay. Kasi kinukontra ko doon. Ay, kaya masama loob ko. Ay. Ito first time ko makarinig yung babatiin niya, yung kaaway niya. Taga Bohol si nanay? Sige. Brigadaan. Opo, taga Bohol po si Nanay. Ay. Sige daw. Maadyong buntag. Maadyong buntag. Sabihin mo. Maadyong buntag po, Nay. Maadyong buntag daw po. Magandang umaga po. Magandang umaga daw. At ayun na nga, no, Brigada Lay and Brigada Ab, tutulungan ba namin si Nanay mag-open ng radyo niya. Kaya naman, for the babay na muna ako for today's video. Kaya naman, in the heart of changing lives, ito si Brigada Anchor Delson Johnson ng Kasada ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Sige, baka mamaadyo ka pa